ano daw pong balak ninyo dito nga sa naging desisyon na ito? Hindi naman siya unanimous. Well, ang problema ngayon, wala pa yung desisyon. Hindi pa nilalabas. Kasi ang problema ngayon sa Korte Suprema, magsasabi sila na may botohan na sila. Yun, hindi pa nilalabas. So, bago ilabas yan, minsan, inaabot ng 3 months. May mga kaso kaming ganyan. Kung abutin pa ng isang buwan man lang yan, di tapos na yung December 2025. Naging moot and academic na yan. Sana naman ilabas agad ang ating Korte Suprema. Pagka may desisyon, ilabas agad ang desisyon. Tataka kasi ako, alam mo, marami na ganyan, marami mga desisyon ng Korte Suprema, magsasabi sila na ganitong voting, pero ang desisyon matagal pa bago ilabas. Bakit ganun? Nung panahon namin noon, nung typewriter pa lang ang ginagarit, pag naglabas ng desisyon ng isang korte, yung araw din yun, lalabas ang copy ng desisyon. Kung kailan pa naging modern tayo, naging high-tech, saka pa matagal bago ilabas ang mga desisyon. Kaya, yan ang problema ko ngayon. Paano ako magpapile ng motion for reconsideration? Wala pa sa akin ang desisyon. Ayun lang. So, sorry po sa mga kagalang-galang na mga maestrado. Ito hong sinasabi ni Atty. Macalintal, talaga ho namang may basis, no? Parang wala ka ng chance, no? Attorney, to question. Oo. Wala ka ng chance na humingi ng reconsideration kasi patatapos na yung magiging moot and academic na. Magiging moot and academic na yun. Opo. Actually, kaya nga ang COMELEC ngayon, panay na patay ang preparation. They are preparing for the November 2026 election. Sana nakakapagtakatin, parang hindi rin pinag-aralan talaga. Kasi yung November 2026 na sinasabi, November 2, All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Saan ka naman nakakita nagkakaroon ng eleksyon ng araw ng kaluluwa? Lahat ay nagdadasala doon sa mga libingan. So, maging ang mga opisyal ng COMELEC, I am sure gusto nila na they respect the dead on that particular day. Pagkatapos magkakaroon tayo ng halalan, All Souls Day, holiday yan. Ewan ko lamang kung bakit yan ganyan ang ginawa. Unanimous ako doon sa dating decision, sa last petition ko na 15-0 declared unconstitutional yung postponement kasi wala daw dahilan. Dito walang sinabing dahilan ang Supreme Court. Ang sinasabi lang nila, may kapangyarihan daw na baguhin ang term of office. Wala daw, hindi daw postponement ang tawag doon. Rescheduling lang daw yun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!